Sa likod ng maskara, akala mo'y astig. Naglalakad sa kaya tila ba'y may malaking dik. Sa isip niya siya'y tunay na hari, pero sa bawat hakbang siya'y parang nagiging jonky. Nang hindi malabo buhos sablay ang galaw. Sa CCTV siya'y malinaw nakitang-kita. Wow, walang utak, walang diskarte. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nauhuli parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Sa pagtakas niya'y lagi siya nadadapa. Hindi pa man nagsisimula, siya na'y natutumba. Pag nagtatago, palaging sa mali. Kaya't madaling matatuan, parang asong galalang sa tabi. Sa pulis siya kilala na para pang best friend. Sa dami ng beses na nahuli siya frequent guest sa kulungan. Walang utak, walang diskarte. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nauhuli parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nauhuli parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nauhuli parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Papakriminal, panahon na magbago sa maling landas. Huwag na magpakaloko lang. Bobong kriminal, di ka ba nag-iisip? Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Yun. Bago natin simulan yung part 3, meron muna akong video na ipapakita kay Direk Freddy. Hinahanap-hanap niya kasi. Freddy, gamitan mo ng tenga para makinig, tapos gamitan mo ng utak para maintindihan. Let's go. Pero hindi ko rin alam, mayroon pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema eh. Nandyan din yan sila Congressman Garjola, nandyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales, sila yung alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan eh. Nandyan sila Congressman Dalipe, sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang, yan, KJ Suarez, marami pang nakakaalam eh. Narinig mo ba, Frederick? Meron pa. O nga, malaking bagay talaga si Congressman Toby as a resource person din. Malaking bagay din yung talagang naipamahagi niya sa amin. Siguro yung mga nabanggit kong tao na yun, pwedeng balikan yung mga yun. Pati yun, yung sipon yung Gabonada, isa rin yan, sa may alam yan. Pero syempre, complete denial din yan. Uy, may pinangalanan pang isa. Frederick, narinig mo ba? Easy. In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Former Stella Kimbo. Or former congresswoman. No? Isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Diba dapat lagi yung equitable distribution. But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, naalok. Uy, may napangalanan ulit. Tapos meron pang nakuha na 300 million. Frederick, naintindihan mo ba? Easy. Another is, siguro isang magandang imbitahan nila dyan si Congressman Eric Yap. Uy, meron pa isa ulit. Frederick. Ano, okay ka na, Frederick? Ha? Magtatanong ka pa ng iba? Ngayon, kayo na bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta, yung nakuha nating information, certified daw talaga. Hindi tayo sure dyan. Kailangan talaga nating i-confirm yung mga sinasabi mo. Kasi, bobo ka na, aminadong sinungaling ka pa.
Pero sabi niya kanina sa dulo, bilang higher ups ni Ping Lacson, dapat ka straight to the point. Tinatanong ka, di ba? Blessed Sunday, pwede mo sabihin no or yes. Yes or no. Di ba? Hindi siya... Kita mo na ang hina ng utak mo, hindi mo naintindihan. Ang sabi ni Mayor Magalong doon, ang dapat lang isagot kay Senator Ping Lacson is yes or yes. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-no. Naku po, utak. Sa mga kaiksena, madali lang pong maging bida sa paningin ng mga kababayan natin. Magpakita ka lang ng mga simpleng mga ganyan, good deeds, pero wag mo lang pakita yung tunay intention, di ka mahalata, di ba? Parang sa pagsasalita mo, parang came from experience, ah. Ha? Frederick? Ha? Ganon ka ba? Pero lalabas at lalabas talaga ang tunay mong intention. Boom! Parang dito sa video mo, malamang lalabas yung tunay mong intensyon. Tulad nito, 'di ba? Pina-review ng Pangulo yung kanyang posisyon. Pero bakit ka nag-resign? Panoorin mo yung isang press con ni Yusek. Sabi niya doon, hindi daw trabaho ni Mayor Magalong mag-imbestiga. Tapos wala siyang authority over the PNP and CIDG. Isipin mo kung ano ibig sabihin nun. Ha? Gamitin mo naman yung utak mo. Ngayon may naririnig nga ako na para ang dating sabi ni Magalong na parang senyales daw na tinanggal siya para wag imbestigahan ang gobyerno. Tigilan mo imbestigahan yung ganito. Pagkakataon nyo na yan, Mayor Magalong, butatain nyo na yung gobyerno. Ilantad nyo na lahat ng mga punyetang politiko. Eto isipin mo, direct. Bago siya pumunta ng ICI, meron na siyang mga ebidensya. So, ibig sabihin, kahit wala siya sa ICI, pwede siyang, okay, ikaw na magtuloy. Ha? Gamitin mo yung utak mo. So, ginagawa mo lang ba to kasi plano mong tumakbo? Presidente? May plano ka ba talaga? Kasi, bakit kailangan mo di umano humingi at lumapit kay Ramon Ang? Tinatanong na ba ng amo mo, direct? Ha? Yan na naman yung tanong mo eh. Ha? Eto, kwentong chatroom lang. Tanong mo sa amo mo kung bakit umakyat ng Baguio. Tanungin mo. Direct fake news ka as ebidensya mo. Ebidensya ko, tanungin nyo si Ramon Ang. Boom! Siya tanungin nyo. Oh, pag tumanggi yun, oh, lolo niya. Pag tumanggi si Ramon Ang, lolo niya? Wala kang masabi? Ha? Magmo-move the goalpost lang kayo or ad hoc rescue pag tumanggi yan si Ramon Ang. Kasi mga propagandista lang naman kayo eh. Mga sinungaling. Bago natin tapusin tong video, meron kasing pagtataka si Kayo dun sa last video ko. Parang sure na sure daw ako na bobo si Direk Freddy nung elementary. Okay, ikwento natin. Nung elementary ako, nakaklase ko nga tong si Frederick, no? Section 1 kami nun. Okay? So, Section 1, syempre, understood na nandun yung mga matatalinong bata. Diba? Nagtataka ako. Kaklase ko to ng grade 2 hanggang grade 5. Nagtataka ako, may mga nakakapasok na bata na hindi matalino. Kumbaga, boplax. Katulad nito, ni Direk Freddy. Siguro kung aalalahanin ko, 1, 2, 3, 4. Siguro mga 5 sila na may hina. Lalo na ako nagtaka nung nag-high school na ako. Napunta rin ako ng section 1 ng high school. Pero, dun sa klase namin, walang patapon. No?
lahat magagaling mag-research. Siyempre yung iba hindi magaling sa math, no? May angking galing, no? Sa iba-ibang subject. Pero walang patapon nakaklase. Hindi katulad nung sa elementary, may mga napapasok ng mga katulad ni Direk Freddy. Kaya lalo ako nagtaka nung high school. Yun. Dito na natin tapusin tong video. Guys, see you on the next video. Good morning and God bless.